Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito, mga kapatid, ay bakit sinaway ng ating Panginoong Hesukristo si Pedro, mga ginigiliw. Na kung saan, kung iisipin po natin yung pagsaway ng ating Panginoong Hesukristo kay Pedro, no? Ito sana ay kabutihan din para sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw, dahil ang iniisip ni Pedro ay yung buhay ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Subalit sa tagpong ito na pag-aaralan natin, mga ginigiliw, ay kinorek, tinama, nirebuke ng ating Panginoong Hesukristo si Pedro dahil sa kanyang sinabi, mga ginigiliw. At sinabi niya po dito sa Mateo 16, no? 21, mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga lagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magturo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin. Ito po yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Kaya't ang ginawa ni Pedro ay dinala niya sa isang sulok ang ating Panginoong Hesukristo at pinagsabihan niya, huwag sanang itulot ng Diyos. Kailanman ay hindi ito mangyayari sa iyo, sabi ni Pedro sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Ngunit hinarap siya ng ating Panginoong Hesukristo at sinabihan, sinaway, nirebuke, kinorek niya si Pedro. Lumayo ka, Satanas! No? Sabi niya, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. So sinaway ng ating Panginoong Hesukristo si Pedro dahil sa kanyang sinabi, no, na huwag sanang ipaintulot ng Diyos na mangyayari yan sa iyo. Sabi ni Pedro, mga ginigiliw. Ngunit sa pagsaway ng ating Panginoong Hesukristo kay Pedro, mga ginigiliw, na lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas, ang iniisip mo ay hindi sa Diyos kundi sa tao, sabi niya po, mga ginigiliw. Alam niyo sa tagpong ito na nangyari, mga ginigiliw, no? Sa tagpo na ito ay alam niyo, kung mangyari po ito sa loob ng simbahan, sa isang iglesia, mga ginigiliw, na kung sila ay mapagsasabihan, susuwayin sa mga maling ginagawa nila, magagalit na sila sa mga pastor. Naghahanap na sila ng simbahan na umaangkop at umaayon sa mga kasalanan na kanilang ginagawa, mga ginigiliw. So ito ang isang problema kung minsan sa isang iglesia na may mga mga kasamahan po natin na ayaw po nilang tanggapin yung pagkokorek, yung pagsusuway ng kanilang mga leader, ng kanilang mga pastor. Makikita natin dito sa tagpong ito na hindi nagreklamo si Pedro, hindi man lang siya nagalit sa ating Panginoong Hesukristo, hindi siya nagtanim ng galit, no? Despite, mga ginigiliw, na napakatindi yung koreksyon, yung pagsuway ng ating Panginoong Hesukristo sa kanya na, anong sabi niya? Lumayo ka, Satanas! Sabi niya.
Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sabi niya, mga ginigiliw. So ito, mga giligiliw, no? Sana magsilbing aral po ito sa atin, mga ginigiliw, na yung pagko-correct po ng mga leader po natin, ng mga pastor po sa atin, ito rin po ay para sa ating kabutihan, no? Sinasabi lang nila kung ano yung maganda para sa atin, no? Dahil sila ang ibinigay ng Diyos sa atin upang sabihin ng katotohanan, no? Upang sabihin ang mensahe ng Diyos sa atin, upang magkaroon po tayo ng matagumpay na pamumuhay, no? Upang sa ganoon ay, no, magiging matuwid po yung nilalakaran po natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Mga ginigiliw, sila po ang pinadala ng Diyos sa atin, ang mga leader natin, ang mga pastor natin, upang sabihin sa atin yung mga pagkakamali natin, no? So, I hope you are being encouraged, mga ginigiliw, at sa lahat po ng patuloy na tumatangkilik ng gawain na ito ng Panginoon, sa lahat po ng kapulisan na kasama ko po sa buong Pilipinas, mga ginigiliw, at sa lahat po ng tumatangkilik na ito na gawain ng Panginoon, hindi lang sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo, mga ginigiliw. Pagpalain po kayo ng Panginoon. I-share po natin, mga ginigiliw, yung mga salita na ito upang marami pa po ang makakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. God bless everyone. God bless po.